Puwersa o mga mandirigma ng China mga sangkay nagparamdam na po sa iba't ibang bahagi ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Update po tayo tungkol po sa ganap sa West Philippine Sea na naman na ngayon ay umiigting at tumitindi po ang banggaan ng Pilipinas laban po sa China. Ngayon, mga sangkay, mayroon pong report na itong puwersa daw po ng China ay nagparamdam sa gitna po ng flag ceremony doon po sa West Philippine Sea, isang part ng West Philippine Sea, mga sangkay. At ito po yung ating aalamin ngayon. But anyway, bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.23 million subscribers po tayo dito. Parami po tayo ng parami. Talaga nga naman ang bilis, no? Kaya naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe, may makikita ka pong subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, mga gandang topic o mga mahalagang impormasyon yung ating ibinabahagi para malaman po ng sambayan ng Pilipino. Lalong-lalo na po yung mga pandaigdigang balita. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page, okay? Huwag nyo pong kalilimutan. Okay, ito, sabi po dito, mga barko ng China, umaligid sa gitna ng flag racing sa BRP Teresa Magbanwa na nasa Sabina Shoal. Kita nyo mga sangkay kung saan-saan na po ito nagpapang-abot. Nagdagdag na ng Maritime Patrols ang Philippine Navy sa West Philippine Sea. Kanina, umaligid ang 8 barko ng China sa Escoda Shoal habang ginugunita ng Philippine Coast Guard ang Araw ng Kalayaan. Sa araw pa mismo ng kalayaan, wala po talagang respeto itong China, mga sangkay. Wala po talagang nakikita man lang na kahit kaunting respeto sa Pilipinas. Kaya itong mga sangkay, hindi po dapat ito sinusuportahan. Hindi dapat po ito pinapalakpakan itong ginagawa ng China. Nakakalungkot lang isipin mga sangkay na may mga ibang tao na imbis na maging kakampi ng mismong ating bansa, sa China pa po mismo kumakampi, di ba? Sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sakay ng BRP Teresa Magbanwa, nagdaos ng flag racing ceremony ang ilang kawani ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal ngayong Araw ng Kalayaan. Sa kasagsagan ng seremonya, namataan ng ilang barko ng China. Ayon sa ating Coast Guard, 8 Chinese vessels ang nakapaligid sa Escoda Shoal habang may 4 pang nasa labas ng bahura. 8? Grabe, no? 8 mga barko ng China ang umaaligid. Kailan lang mga sangkay na i-report din po natin na dumarami nga po yung mga warship ng China dyan sa West Philippine Sea. Kaya nga it's time na sana ang ating gobyerno, sana po yung pamahalaan natin makabili po talaga ng mga matitibay, mga malalakas na pandigma sa karagatan. Nang sa ganun mabantayan po natin, kasi ang dahilan kung bakit po nakapasok itong mga Chinese dyan po sa ibang bahagi o ibang part ng West Philippine Sea, kagaya na lamang po ng Ayungin Shoal, ay dahil po walang bantay. Wala pong mga warship ng Pilipinas. Wala pong Coast Guard. Or kung mayroon man mga sangkay, madali lang po itaboy dahil napakaliit po ng barko natin. So sana po kahit papano, no? Yung tipong may palag po tayo laban po sa China, hindi yung ganito lagi. Una nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na nadagdagan ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Kaya mas pinaigting ng ating militar ang pagpapatrolya sa mga pinag-aagawang teritoryo. So ngayon, mas pinaigting na. Ang tanong dito, may gamit bang pandigma itong mga militar natin dyan? Kasi hindi po natin talaga alam kung anong pwedeng gawin nitong mga Chinese. Dahil itong mga traitor itong mga to. Nagkaroon ng internal adjustment ng Philippine Navy to allow us to project more ships sa ating EEZ. This will allow us... Nagkaroon ng internal adjustment ang Philippine Navy to allow us to project more ships sa ating
exclusive economic zone, which will allow us more patrols in longer durations. More patrols and longer durations. Pati ang Coast Guard, and in fact, pati ang BIPAT. Ang kailangan sa West Philippine Sea is more government presence. Exactly. This is what I'm telling. Na sana mas dumami yung presensya natin dyan sa West Philippine Sea. Kasi ang Japan nga mga sangkay, sinubukan pasukin po nitong China eh. Kaya nga lang dahil matindi ang presensya ng Japan sa kanilang teritoryo, naitaboy po nila yung mga Chinese. Binomba po ng water cannon. So this time, bantayan naman po natin. Ayan po, tama po yung sinasabi po niya na pati ang Coast Guard, in fact, pati ang BFAR, ang kailangan sa West Philippine Sea is more government presence by the maritime players and agencies. Kasi kung walang presensya po dyan, yung puro lang tayo sabi na, sa amin yan. Ay wala, mga sagkay. Walang mangyayari dyan. It's time na pakawalan po natin yung mga mandirigma natin sa karagatan kasi ako naniniwala na itong China takot po yan makipagdigma. Bakit? Malago po yung kanilang ekonomiya, kanilang bansa kahit papano. Ang ganda po ng daloy ng kanilang ekonomiya. Kung titingnan po natin sa mga yung mga malalaking syudad ng China like Shanghai, saan pa ba? Beijing at marami pa pong iba. Ang laki po ng pinagbago. Kaya naman mga sangkay, sana mabantayan po talaga natin. Kasi hindi natin alam kung ano pa ang kayang gawin nitong mga Chinese sa iba pa nating teritoryo na papabayaan lamang po natin. By the maritime players, maritime agencies. Ngayong linggo na ipatutupad ng China ang kanilang patakaran na arestuhin ang mga anilay trespasser sa mga inaangkin nilang teritoryo. 6 na pong araw daw posibleng makulong ang mahuhuli nila. Tingnan natin kung gagawin talaga nila. Ang manghihimasok. Ang isang mambabatas pinatitiyak sa AFP ang pangakong poprotektahan ng ating mga mangingisda sa anumang posibleng gawing pangharas ng China sa West Philippine Sea. Correct. Yan po talaga. Dapat mas maraming sundalo kasi sa internal threat natin, hindi na po tayo masyadong namumroblema dyan kasi palagas na nga po yung mga nasa loob ng mga kalaban ng AFP. Pero yung nasa external, ito po yung delikado. Kasi sila papasok po sila sa Pilipinas Habang nasa labas pa lamang po sila ng teritoryo natin, itabuin na po natin. Kahapon lang ng atasan ng Pangulo ang mga sundalong Pilipino na maging handa sa lumalalang external threat o banta sa labas ng bansa. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Teodoro, ang 10-dash line claim ng China ang nagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Sa tradisyonal na Von Dinor o Wine of Honor sa Malacanang kanina, ipinaalala ni Papal Nuncio Charles John Brown sa harap ni Chinese Ambassador Wang Zelian na ang estratehiyang ginawa sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang dapat gawin para magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon. And that is the path of dialogue, patient, serious dialogue, together with a respect for international law and a respect for legitimate diversity. Engaging with others. Sa harap pa mismo mga sangkay ng opisyal ng China. Particularly those with whom we profoundly disagree is the surest way of avoiding the catastrophe of escalation. Una nang pinawalang bisa ng 2016 arbitral ruling ang 9-dash line claim ng China. Nagbabalita mula sa front. Okay, so sana mga sangkay maano natin to. Tama yung sinasabi ng isang opisyal na more presence ng government po dito dyan sa West Philippine Sea ang kailangan. Kasi kung wala po tayong gagawin dyan at puro lang tayo sabi-sabi na atin yan, walang mangyayari. 'Di ba? Wala pong mangyayari. Kaya ngayon pa lang mga sangkay, na po talaga natin. I-solid na po natin ang mga kailangan po natin dyan.
mga kailangan po nating gawin para sa ating teritoryo. Padalhan po doon ng AFP, padalhan po doon ng mas malalaking mga barko. Yan pa ang isa sa problema natin. Wala po tayong mga malalaking barko na dapat magpapatrolya dyan. Kung mayroon man tayong Philippine Coast Guard, napakaliit lamang po ng barko na yon. Pero kung may mga malalaki po tayong barko na may mga water cannon, mahihirapan po sila dyan. At possible atras po sila. Maraming gustong pasukin ng China kasi. Hindi lamang po yung Ayungin Shoal, yung Pag-asa Island, marami pa pong iba. Yung gusto nila makapag-penetrate sila kasi nga gusto nilang maangkin yung buong teritoryo ng South China Sea. Yung problema naman po sa Pilipinas, wala po tayo gaanong puwersa dyan. Diba? Kaya naman ngayon mga sangkay, naway masolusyonan po ito. So ano po ang inyong opinion ngayon mga sangkay? Tingin nyo ba tama na mag-deploy na ang Pilipinas ng mas marami mga kasundaluan dyan sa West Philippine Sea dahil nga po sa dumarami at tumalakas na puwersa ng China dyan? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now I invite you please subscribe my YouTube channel. Sangkay Janjan Daily, hanapin nyo po ito sa YouTube mga sangkay. Then click subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.